the Lord's observable goodness. O ang pagkamaayo ba sa Ginoo nga atong yung masaksihan, atong nagakasinatian, atong nagakakita mga igsoon. Ang atong text, makita natin in Psalm 107, so taas-taas man na siya. So for the interest of time, ako ragyapon ang ibutang sa matag punto nga atong pag-hisgutan mga igsoon. Ang science is based on empirical evidence. Sa mga nag-eskwela, kabalagyod sila niini. Empirical, not philosophy, tungod kay ang science nag-aagad yun na siya sa ebidensya. Kung may empirical, it means based on observation or experience. Makita nimo, masinatian nimo, mahikapan nimo. In short, maobserbaran nimo mga igsoon. That is according kang Merriam definition sa Merriam-Webster nga dictionary. Ang empirical research is the process of finding empirical evidence. Mo na nga nagatuki sila para pagpangita o ebidensya nga magpamatuod yun sa mailahang bot pamatudan. And empirical data mga igsoon is the information that comes from the research. Pero kani nga scientific claim is flawed. Kini nga scientific claim dili gid kani ingon nga why pikil o why sami tungod kay it oppose against itself. Kung maghisgot ka na kung hain nagsugod ang kinabuhi. The scientific claim, my friend, is flawed kung maghisgot ka na kung aha o diin nagsugod ang kinabuhi mga igsoon. Kini nga dilemma sa mga atheists nga mga scientists because dili man tanang scientists mga atheists, may mga scientists man pod nga nagatuo sa Ginoo. Ug mao ni ang ilahang dilemma about the beginning of life. Tungod kay ang ilahang claim it is not empirical but philosophical. But pasabot nga wa sila lig-ong basihanan, konkreto nga basis sa ilahang claim kung diin og hain nagsugod ang kinabuhi igsoon. Since nga nag-claim sila that all form of life begins with non-life. Tungod kang ilahang i-claim nga ang tanan daw kunong kinabuhi nagsugod sa way kinabuhi. O kining butanga dili gid nimo maobserbaran aning atong observable universe. Amen. Nakakita na ba mo nga may kinabuhi ni tungha ikan sa way kinabuhi? Di ba wala? It is impossible mga igsoon. And it is a thing nga dili nimo maobserbaran. It is a thing nga dili nimo kayang pamatud-an. For only life begets life. Amen. Tungod kay ang kinabuhi, mao lang gid ay makahatag og kinabuhi. Mao na ilahang ingon biogenesis. It means life begets life. Di ka kakita og kinabuhi magikan sa butang nga way kinabuhi mga igsoon. And that life must be without beginning. O kana nga kinabuhi kinahanglan nga wa gyud na siya sinugdanan og nag-lead lang na nato ngadto sa Dios. Amen ba? Og naghatod na nato ngadto sa Ginoo who created everything including ang kinabuhi mga igsoon. Ang Psalm 107 naghagit nato with regard aning observable goodness sa Ginoo that we cannot deny or devalue. Nga dili nato kayang ilimod, dili nato kayang isang kanang murag ipaubos ang iyang worth, nga dili nato kaya i-diminish ang iyang existence kay makita yun nato mga igsoon. O kining observable o kining makita nato nga kaayo sa Ginoo, mao po ni ang mga determine kung ang usang tao mga igsoon, kung ang usang tao usaba ka manggialamon o usaba ka foolish. Usaba siya ka wise o usaba siya ka buang-buang. For a wise person will observe these things that makes him to understand the loving kindness of the Lord. Tungod kay ang taong manggialamon, iyahang masaksihan, maobserbaran kining mga butanga, o iyahang masabtan ang pagkamaayo, gayud sa Ginoo mga igsoon, by which siya maghahatag og pagpasalamat, maghahatag og pagdayeg ngadto sa Ginoo.
Og niyaning pipilang butang regarding sa observable goodness ni God, that the wise are to give God thanks. Nga katong mga mangyalamon, ilahag yung paghahatagan o pagpasalamat ang Ginoo mga igsoon. Iyang ingon in verse 1 down to 6, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. For let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the enemy, and gathered out of the lands, from the east, from the west, from the north, and from the south. They wandered the wilderness in a desolate way. They found no safety to dwell in, and hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. And He led them forth by the right way, that He might go to a city for a dwelling place," mga igsoon. Una is this, that the Lord never forgets to keep His promises. Amen. Nga ginawa o wa gyud makalimot sa pagtuman sa iyang mga saad, mga igsoon. Kining tanan nagsugod kani sa diyang ang Dios naghimo pakigsabot kang Abraham, nga si Abraham paghimo niyang usang dakong nasod out of him, out sa iyang seed, mga igsoon. That nation mao na karon ang Israel. But before nga nag-gain ilang independence atong May 14, 1948, nisinati una sila og daghang mga ups and downs. Nisinati una sila og daghang mga pag-ulipon sa ubang mga mas kusgan o mas gamhanan nga nasod. O gusa lang niani ang pagkaulipon nila sa Egypt sulod sa 400 years, mga igsoon. Ingon ang Bible in Exodus 2, 3-5, "Years passed and the king of Egypt died, but the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cry rose up to God." O sa in 24, "God heard their groaning. He remembered His covenant promised to Abraham, Isaac, and Jacob." Nadunggan sa Ginoo ang ilang mga pag-agulo o nahinumduman sa Ginoo ang iyang saad. He looked down the people of Israel and knew it was time to act. O maunigit ang oras nga angay mulihok, mga igsoon. Before ang Israelite na subject sa gahom sa Ehipto, giingnan ng daan si Abraham nga mao ni ang mahitabo. Wala ingon ang Ginoo in Genesis 15, 13-14, "And God said to Abram," kaya wa pa man siya ma-Abraham ani, "Know for certain that your descendant will be strangers in the land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed for 400 years. But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come out with many possessions." Usa sa nakapadato sa Israelite igsoon ang ilahang pagkaulipon sa Egypt, because ingon ang Ginoo, "Manggawas mo diha nga daghan og mga kaptangan o daghang dala, mga igsoon." Giingnan na sila sa Ginoo, morning mahitabo, and it's so nahitabo gyud, mga igsoon. Usa ka butang ang sigurado og wa gyoy ikaduda, that the Lord never forgets to keep His promises, mga igsoon. Amen. Nga wa gyud og di gyud magkalimot ang Ginoo sa pagtuman sa iyahang mga gipangsaad o sa iyahang gisaad kanimo kanako. Ingon ang Bible in Numbers 23:19, "For God is not human, that He should lie, not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill?" Imo niyang Ginoo, manaad ba daw siya o di niya kayang tumanon? Ang atong Ginoo, dili sama nato nga usab-usab ang huna-huna. Amen ba? Ang Ginoo nato, kung usa yang ipamulong, iya ginang pagatumanon, because He is not like us. Nga atong huna-huna, dali lang kayong mausab, mga igsoon. Usahay sa kinabuhi, ing anak baya gyud pod kita usab-usab, but our God is not my friend. May mga saad ang Ginoo nga diin ang katumanan karon.
May mga promise the Lord nga ang fulfillment sa lifetime. Karon mapulfill mga igsoon, apan daghan pud siyang mga saad na ang katumanan human aning kinabuhiya. Amen. Daghang mga saad ang Ginoo ang fulfillment unya na puhon kung si Jesus na ang mag-reign. Siya na ang maghari og uban kita maghari nganha kaniya mga igsoon. God's faithfulness ngadto sa iyang mga saad mga tuang strong result, mga tuang makusganon nga pagpangrason ba, o ang atong solace aning kinabuhiya, whenever ang kinabuhi thrown us into confusion and despair. Ang nagahatag na to kahubayan, nagahatag na to strong reason nga nung nagapadayon ta, nagahatag na to og calmness or stillness mga igsoon. Kung ugaling ang kinabuhi, may mga kakulian man o mga kalibog o pagkadiskurahe man, ang kamatuoran ng Ginoo di gyud makalimot sa iyahang saad. Amen. Napabawo diha. Kita gali limtanon kay ta. Kay nakalimot na ta nga naman tay utang. But God, mga igsoon, never forgets to keep His promises. Ingnan mong tapat, di gyud kalimot ang Ginoo. Ikalawa, the Lord never ceases to be merciful toward His people. Wa gyud miundang ang pagkamaluluyon sa Ginoo ngadto sa iyahang mga katawhan. Ana nga passage sa Psalms ingon ang Bible, "O give thanks to the Lord sa iyang mga nindot nga buhat ngadto sa iyahang mga katawhan." Tungod kay siya ang nagtagbaw sa ilahang mga kalag, bisan tuod og sila nang nagibatok sa Ginoo, bisan tuod og sila nagi-rebelde batok sa Dios. Then God punished them, God chastened them, mga igsoon, gisilutan sila sa Ginoo, and diha sa ilahang mga kakulian, resulta sa ilang disobedience, they cried out to God. Nanawag sila sa Ginoo, and then God helped them, mga igsoon. Amen. O gitabangan sila sa Dios. Ang mercy po sa Ginoo is His undeserved sympathy toward the misery of people because of sin. Kanang mercy ni Lord mo nay dili wa nato gideserve, dili ta angayan nga kaluoy ba tungod sa atong mga kakulian, consequence mga igsoon sa atong mga kasalanan o mga sipyat sa kinabuhi. Kaysa tinuod lang ang tanan natong mga misery is rooted on sin. Tanan natong mga pag-antos, kakulian, problema sa kinabuhi, matrace yun na nimo ngadto sa sala mga igsoon. God did satisfy and fill His people with good things. Diba, gitagbaw sila sa Ginoo, gilipay sila sa Dios, ipanalanginan sa daghang mga maayong mga butang, but because they rebelled against God by deliberately disobeying His commandments and statutes, ang iyanang mga katawhan fall into deep troubles. Nagkaguliyang ang ilang kinabuhi. In their misery, they called God for help. Nanawag sila sa Ginoo, and God helped them, mga igsoon. Amen. Amen. Sama sa mga Israelite, our own fads and folly brings varieties of unwanted and inescapable troubles that only waste our strength, time, and health. Kabantay ba mo nga daghan nga usahay kining atong mga kinabuang sa kinabuhi? Kining ato ang pagkamasinupakon sa kinabuhi? Nganha sa unsay giingon sa Ginoo, nagadala lamang og managlahi nga mga suliran o kakulian sa kinabuhi nga nagausik lang sa atuang kusog, nagausik lang sa atuang panahon. Iyo usahay sige tag huna-huna, gina-waste nato ang atong energy thinking sa pagsulbad sa usa ka problema nga ang hinungdan kinabuang lang sa kinabuhi. It wastes our time, it wastes our energy, it wastes our health. Kaya nga naman, magluya-baya yun ka, kabantay ba mo anak?
Mapigtahan ang imong physical nga lawas, mga igsoon. It also jeopardizes our relationship with others. And most of all, ang ato ang relasyon nganha sa Ginoo. Ginabutang niya sa alanganin ba ang relasyon nato sa atong isip katao, labi na ang atong relasyon nganha sa Dios, mga igsoon. Si Jeremiah misulat siya, being puzzled with the evil and suffering of his people. Nagsulat si Jeremiah, and then nahasol siya ba o nalibog siya samtang iyang ginasudong ang kadautan o ang mga pag-anto sa iyang mga katawhan. Kay nganong gisilutan sila sa Ginoo, nganong ang Ginoo nag-grace o mas gamhanan nga nasod, mga taong bangis o isog aron sa pag-carry sa judgment sa Ginoo to the nation of Israel. O mana ang Babylonian Empire, mga igsoon, grace ni God to carry His divine punishment ngadto sa Jerusalem, o sayang frustration and anger upon witnessing the suffering of Jerusalem, nag-uol yun taon si Jeremiah. And then the Holy Spirit, my friend, touched his heart, that being made him realize og niingon dayon siya. Og mo nang iyang napamalandungan, out of frustration, out of kanabitang kaluoy, witnessing the nation of Israel, nga ginalupig aning tyrant nga Babylonian. Og sa iyang pagpamalandong, nireklamo pagaling siya sa Ginoo, og mo nang iyang niabot sa iyang hunahuna. Ingon niya, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Grabing reklamo ni Jeremiah sa Ginoo. But iyang ingon, Lord, kung dili tungod sa imuhang kaluoy, nangalaglag namin. Kung dili tungod sa imuhang mercy, Ginoo, dugay namin imong gipampuo o na iyang buti pasabot. Because without God's mercy, we are long consumed by the anger provoked by our disobedience and sinfulness. Kung dili lang tungod sa kaluoy sa Ginoo, inanayong tapat, dugay ratang gipuo sa Dios. Dugay ratang gipampiktan sa Ginoo. Dugay ratang na-consume sa anger ni Lord, nga na-provoke nato because of our sinfulness and disobedience. Manang ingon ni Jeremiah, Lord, salamat. Yes, imo kaming gisilutan, imuhang gi-raise kining tyrant nga Babylonian. But one thing is sure, because of your mercy, because of your compassion, we are not consumed by your anger. Amen. Diba? Daghan man tag sayop sa Ginoo, pero wa man ta nagamatay pa. Tama man gihapon ta karon. Daghan tag mga failure, yet God's mercy nagpabiling dagaya nato, mga igsoon. When we humble ourselves under the mighty hand of God, kung ato lang yung ipaubos ang atong kaugalingon diha sa gamhanang kamot sa Ginoo, in His mercy, He will restore us. Amen. Diya sa iyang kaluoy, ihagitang i-restore, ihagitang bangunon. Thus, His merciful nature, mo na nga iyang maluluyon nga kinayahan, nagahatag na to confidence that whenever we fail, nga kung ugaling masipyat man ta sa pagkeep sa pulong sa Ginoo, it is never too late, my friend. Dili gid ulahi ang tanan nga magsugod ta usab o magpadayon sa pagtuo. Amen. Ang Ginoo dili siya God of second chances. He is God of many chances. Amen. Amen. Ato ra man ang second chances. Nagbinuang ha, taga-taga ikaduhang higayon ay nagyugos ba ha? Pero ang Ginoo dili. Bisan pagkadaghan ta masipyat, He is a God of many chances. Amen. And that is our confidence sa pagtuol niya. Usahay kita na lang yung mauwaw. Diba? Kita na lang yung mauwaw ba? Tungod sa kadako sa grasya o kadako sa kaluoy sa Ginoo,
toward us, mga igsoon. Ikatlo, the Lord never failed to protect His people from danger. Wa yun mapakyas ang Ginoo sa pagpanalipod sa iyahang mga katawhan gikan sa mga kakuyaw, mga igsoon. Yang ingon, oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and His wonderful works to the children of man. Let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His work with rejoicing. Those who go down to the sea and ship, who do business in great waters, mga nitong mga seafarers, they see the work of the Lord and His wonders in the deep. For He commands and raises the stormy wind, which left up the waves of the sea. They mount up to the heavens, so grabing tagas ang mga balon. They go down against the deep. Taas, hapak, balik. Their soul melt because of troubles. Nakakita na ba po dagkong balon nga naka sa dagat? Ako po kasi natin. Pero murag imagine na po, murag asang yung kuyawa. Samot nang di ka kabalo mo lang oy. Kuyawan ka gayon. E nga na niya, derail and pro, they stagger like a drunken man, and are at their wit's end. They cried out to the Lord in their trouble, and He brings them out of their distresses. He calms the storm so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet, so He guides them to their desired haven. Nayon sa ka-documentary nga nagpakita nga nag-ingon that kita daw kuno we are living in the most dangerous time. Nanana daw kuno ta sa makuyaw nga panahon. O ang reason, my friend, is climate change. O kining nga changes sa climate, mo trigger ngadto sa dugang mga seryosong problema globally. Masugot ka sa dili, my friend, danger is everywhere. Amen. Bisag asa ka mo adto may kakuyaw, yun, may possibility sa danger. Wala man siguro ta nangatog dagat, wala man siguro dili man siguro ta mga seafarer, my friend, nga gi kuso-kuso aning dagkong mga balod ug kusog nga hangin. Wherein ang ato ang kinabuhi murag ni flash atong mga mata nga nakahuna-una ta murag katapusan ko na gyud ning segundo o minuto sa kinabuhi. Pero some of us have been through serious accident. Amen. Daghan nato siguro o may mga pipila siguro nato nga niagi og seryoso kayong aksidente nga kung ang ubang paistoryahon patay gyud. Yet miraculously nakaipsot kita sa certain death. Hangtod karon buhi paghihapon. Maybe some of us have been through sa serious illness. Nga siguro ba nato niagi og seryosong balatian nga ato sigurong days are being numbered kanang gitaningan na imong kinabuhi ba? Di ba yan na lalim? But miraculously naginhawa gihapon ta hangtod karon. Amen. Ang kamatayon, my friend, find its ways. And it come in many faces and form. Muabot ang kamatayon sa daghang pamaagi, sa daghang naong mga igsoon. Amen. Siguro with regards sa sudden demise caused by accident, siguro kung may hinanali o kalit-kalit nga kamatayon nga hinungdan siguro aksidente, this doesn't counter the Lord's unfailing protection for His people. Wala ka ni mibatok sa makanunayong proteksyon sa Ginoo ngadto sa iyahang mga kanakan. For that will come in many ways. Amen. Tungod kay ang kamatayon maabot man sa daghang mga pamaagi. And if God doesn't protect His people, then many of us won't be alive today. Kung ang ginawa yun nagapanalipod kanato, daghan siguro nato gidagkuta na siguro og kandila atong pizza uno sa Nobyembre. Diba? One thing is certain, og di nato angay kadudahan, that God never failed to protect His people. Wa gyud masipyat og di gyud nagakapakyas ang Ginoo sa pagproteksyon sa iyahang mga katawhan from the presence of danger.
Nga mo yato ang kumpiyansa as we live in this world with the presence of danger. Amen. Nga mo yato ang kumpiyansa samtang nagapuyo taning kalibutan nga ang posibilidad sa kakuyaw, ang posibilidad sa aksidente, naagyon. Amen. Musugot ka sa dili, mao ni ang kalibutan nato igsoon, danger is everywhere. But God, wa gyud masipyat sa pagpanalipod, sa pagproteksyon sa iyahang mga katawhan. Amen. Pagpaka na to ang Ginoo ni anak mga igsoon. God never failed to protect His people from danger. Ako, kapilan ako, hapit. Puro lang yun, hapit. Ugwa pa'y hapit, impossible. No? Kanilaging, usahay ka nang mag-drive lagi ba nga, pero may gustong magdali. Hapit. Wala nga salamat kaya naging protection sa Ginoo. Nagtoko, naamang kita ato-ato nga kasinatihan sa protection sa Ginoo. Butang nga di ginato ma-deny, butang nga di ginato may kalimod aning kinabuhian. Ikaw pa, the Lord never halts His and blessing His people. Nga ginawa gyud mi undang, wa gyud niya gi punggan og makadyot, wa gyud niya gi pahunong sa makadyot ang iyahang pagpanalangin sa iyahang mga katawhan. Iyang ingon, "O that man would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of man. Let them Him exalt in the assembly of the people, and praise Him in the company of the elders. He turned rivers into wilderness and spring into dry ground, and fruitful land into barrenness for the wickedness of those who dwell in it. He turns the wilderness into pools of water, and dry land into water spring. There He makes the hungry dwell, that they may establish a city for a dwelling place, and so field and plants vineyards, that they may yield a fruitful harvest." And so 38, He also blesses them, and they multiply greatly, and He does not let their cattle decrease. When they are diminished and brought low through oppression, affliction, and sorrow, He pours contempt on princesses, and cause them to wander in the wilderness, where there is no way. Yet He set the poor on high, far from affliction, and make their families like a flock. The righteous see it and rejoice, and all iniquity stops its mouth. With regard nga to sa mga material nga mga panalangin igsoon, ingon si Job, in Job 1:21, "Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Amen. Ingon pagyod ang Ginoo nga kayang tungluhon ang mga panalangin. It means nga kayang mohatag sa Dios, kaya po niyang mubawi. O kaya po niyang tungluhon ang iyahang blessing nga mo iyahang gi-warn ngadto sa mga priests for not honoring His name. Ingon niya in Malachi 2:2. Iyang ingon, "If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name, says the Lord Almighty, I will send a curse on you, and I will curse your blessing. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor my name." Amen. Kayang tungluhon sa Dios ang mga panalangin sa kinabuhi, kung dili gid siya pasidunggan mga igsoon. God can turn the fruitful land into barren land, and He can turn the barren land into fruitful land kung hain niya ibutang ang iyang mga katawhan and bless them. Amen. Kaya sa Ginoong himuong dagaya ang mga butang dili dagaya. Kaya po niyang himuong dili dagaya ang mga butang nga diin kaniadto dagaya mga igsoon. Mangutana ko ninyo, what would happen if God halts His blessing? Unsa kay mahitabo kung punggan sa Dios ang iyang pagpanalangin? Unsa kay mahitabo if God will command
O if God will withdraw the rain from falling. Usa kay may tabo kung dili na ipaulan sa Ginoo, what would happen? Usa kay may tabo sa Pilipinas kung dili na ipaulan sa Ginoo, what would happen kung suguon sa Ginoo ang kadagatan o ang mga katanuman nga mo undang o ginhawa og oxygen nga mo atong ginaginhawa karon o sa kay mahitabo? What would happen kung ang kadagatan dili na mohatag og hangin nga atong ginaginhawa? What would happen kung ang mga tanom dili na mohatag og hangin nga atong iginhawa? Paminaw ninyo, magdugay paghata? Di kahata mga matay? What would happen if God would shut down the sun, the moon, and the stars? Usa kay may tabo kung palungon sa Ginoo ang kahayag sa adlaw, ang kahayag sa bulan, ang kahayag sa kabituunan. Amen. What would happen? Usa kay may tabo. Ang kamaturan mga igsoon mao kani, that if God's blessing will halt even for a picosecond, we will be doomed. Amen. Kung may piko, kanang pinakagamay na segundo. Ano na siya? Seconds is made up of milliseconds. Katong yung pinakagamay na. What a word na pico. Picoseconds. It means the tiniest form. Kung i-withdraw sa Ginoo ang iyang blessing, maski sa jutay o gamay lang yun nga higayon, alaot yun ang tanan mga igsoon. Amen. Muna ang kamaturan, wa man gyud magundang ang Ginoo sa pagpanalangin nato. Usa ka butang nga di gyud nato kadudahan o usa ka butang nga sigurado bayud mga igsoon. Kay kung giundang pa sa Ginoo ang ihang mga pagpanalangin, ang ihang blessings, kung giundang pa sa Ginoo ang ihang blessing nga hangin, ang blessing nga kahayag, ang blessing atong gina-enjoy, none of us na karon. Amen. None of us present karon. Ina na mong tapat, wa gyud niundang ang Ginoo sa pagpanalangin nimo. Amen. Wa gyud mga igsoon. Whoever is wise, iyang ingon in Psalms 107:43. Whoever is wise will observe these things, and they will understand the loving kindness of the Lord. Siya daw kuno nga magyalamon, iyang maobserbaran kining mga butanga, o masabtan niya ang pagkamaayo sa Dios mga igsoon. The psalmist said that whoever is wise will observe these things, that the Lord never forgets to keep His promise, never cease to be merciful, never fails to protect, never halts His blessing, which is the key to understanding the loving kindness of the Lord, leading to thanksgiving. Amen. Nga kung ato gyuday maobserbaran ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, masabtan nato ang iyang goodness, ug mohatod kana nato ngadto sa pagpasalamat niya. Our thanksgiving to the Lord is our testimony upon observing His unceasing goodness in our lives. Ang atuang pagpasalamat sa Ginoo mao kanay atuang pagpamatuod nga ato yung nakita, atong nasobserbaran, atong nasinatian ang way undang nga pagkamaayo sa Dios nga ginabubo niya sa ato ang kinabuhi. Amen. Ang taong makapasalamat sa Dios, kato ng taong nakakita sa pagkamaayo sa Ginoo. Kato ng taong iyang naobserbaran ang pagkamaayo sa Dios. Because thanksgiving is a lifestyle of a wise. Kaya ang pagkamapasalamaton sa Ginoo, kinabuhi na sa mga taong manggialamon. Amen. Because he who is wise will observe these things. Amen.
Muna nagtuko nga kining tao manggialamon, dili ni sige bagulbul, kundi nagapasalamat sa kaayo sa Ginoo. That despite sa mga discomfort sa kinabuhi, makita nimo ba nga naa ang pagkamaayo sa Dios, and for that makapasalamat gyud ka sa Ginoo. Amen. Thanksgiving is a lifestyle of a wise. Mao na akong hagit ka na itong tanan, nining sa iyong kabuntagon mga igsuon. Dili ta mo hagiton sa pagpasalamat. Ang akong pangutana mao lamang ni, nakita mo ba ang pagkamaayo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi? Nakita mo ba ang iyang pagkamaayo despite sa mga kapakyasan nimo sa kinabuhi? Nakita ba nato ang pagkamaayo sa Dios despite sa medyo dili maayo nga dagan sa panggobyerno? Nakita ba nimo ang pagkamaayo sa Dios bisan tuod og sigigsaka ang presyo sa bugas? Nakita ba nato ang pagkamaayo sa Ginoo bisan ba tuod og dili maayo ang presyo sa mga produkto nga atong ginapangbaligya? Nakita ba nato ang kaayo sa Ginoo bisan tuod og medyo ang atong panginabuhian dili na gyud sama ka kusog kaniadto? Nakita ba nato ang pagkamaayo sa Ginoo nga bisan tuod og may mga ginahambintang mga pisikal nga balatian? Nakita ba gihapon nimo, naobserbaran ba nimo ang pagkamaayo sa Dios? Because if you observe the goodness of God sa imong kinabuhi, makapasalamat yun ka sa Ginoo. Amen. Makapasalamat o makapasalamat yun ka sa Ginoo, mga igsoon. Tungod kay kining pagpasalamat, sige butang ni nga dili nato ginapugos o ginahagit. Kusa lang ning nagagawas kung atong nakita how God good sa atong kinabuhi. Kung nakita nato kung giyon sa ta pag-preserve, pag-sustain, pag-bless, pagpanalangin, pagatiman sa Ginoo. Kung ablihan lang yun nato atong mata niya lang ang realidad, mga igsoon, dili yun nato ihikaw ang kinasing-kasing o ang tinud-anay nga pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Amen. Atong niyaging atong Lunes, akong ninong na bedridden, dayon katinga-tinga kay oras na lang ang ginahulat. Nagsuffer sa kaning complicated nga sakit, pero usagyon sa pakunhod sa iyahang physical na kusog, kaning cancer. Ampo mi, kunong magampo ta. Ampo ta nga, huwag di ka milagruhan sa Ginoo, wao na ka niya. Kaya dili mi kasudong maglantaw ni mo nga sakit. Huwag itubag sa Ginoo mong mga pagampo. Maski sa senaryo sa kamatayan, makita ni mo ang pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Amen. Aman ang goodness sa Ginoo diha. Gi-spare sila ni Lord from the presence of evil. And that is the goodness of God. Amen. Wala kung makita ginato ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi na imong tapat, di gyud ka kahimo nga dili makapasalamat sa Ginoo. Pasalamatan yun nimo ang Ginoo. Amen. Manindog tayo igsoon og atong pasalamatan ng Ginoo.